Kinben Book 5, Chapter 75. Lumubog ang barkong sinasakyan ni na RJ at kasama sa lista ng mga namatay ang pangalan niya at ng kanyang magulang. Seryosong sinabi ng ina ni Derek sa kanya noong sa Coron pa sila naninirahan. High school pa lang noon si Derek at nang marinig niya iyon ay may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Hindi niya malaman kung bakit siya napaiyak nang hindi inaasahan. Hindi mo pampalipas oras ang basketball. Kapag nag-18 na tayo, dapat mga magagaling na tayong basketball player. Tayo ang magiging malakas na player dito sa Palawan. Tapos mapupunta tayo sa PBA. Sumagi nga sa isip ni Derek ang mga salitang iyon mula sa kanyang kababatang namatay sa aksidente. Derek! Napaseryoso na nga lang si Derek nang may marinig siyang tumawag mula sa kanyang tabi. Si Reggie ito at agad na tinapik ang kanyang balikat. Atin na ang bola. Kailangan nating bumawi sa kalapan. Sambit nga ni Reggie at agad na napatango si Derek. Iwinaglit niya ang kanyang isip sa munting alaalang iyon. Napakatagal na raw na nangyari iyon. At dito, bigla siyang napaisip kung ano ba ang basketball para sa kanya. 3 minuto at 20 segundo na lamang ang natitira sa ikatlong quarter. 67-69 ang score at lamang nga ng 2 ang kalapan sa pagkakataong ito. Nananatili pa rin ngang dikit ang kanilang laban ng mga sandaling iyon. Kay Lazaro ang bola at kasalukuyan itong binabantayan ni Mendez. Agad namang nagbigay ng screen si Tank para rito at pagkatapos noon na isang pick and roll play ang ginawa nito. Napaseryoso si Mendez dahil lugi siya sa bantayan. Hawak na nga ni Tank ang bola at tumalon ito palapit sa basket. Alam kasi niyang hindi siya mapipigilan ni Mendez. Kaso may isang player pa ang biglang humarang sa kanya ng sandaling iyon, si Ibanez. Sa oras na walang magawa si Ricky sa pagdepensa, ang unang bagay na gagawin ng mga kakampi niya ay ang tulungan ito. Sinubukan niyang pigilan ni Ibanez ang tira ni Tank at kahit hindi niya ito nabutaan ay nasira naman ito ang pagpulso nito sa bola. Sablay ang tirang iyon at dito nga ay agad ding tumalon si Tank para sa rebound na siya pa rin ang nakakuha. Kaso paglapag niya ay napapaligiran siya ng 3 player na sina Mendez, Ibanez at Lee. Si Ricky nga ay agad na hinaklit ang bola mula rito, kaso mabilis din ang responde ni Tank. Agad niyang ipinasa ang bola sa dumating na si Aguilar. Pagkasambot ni Reggie sa bola ay agad siyang huminto upang palampasin si Sanchez. Pinatalbog nga niya ang bola at umatras para bumitaw ng isang step back jump shot sa may baseline. Tumama iyon sa board at dumiretso sa basket. Tabla sa 69 ng score. Agad din namang nag-timeout si Coach Isaiah at dito na nga niya ipinasok si Marlon para sa rebounding. Pinagpahinga na nga rin muna nito si Markili. Halimaw sa ilalim ng basket iyong si Di Guzman. Sambit na nga lang nito na agad na kumuha ng towel para punasan ang katawan. Kailangang nasa atin ang momentum sa pagpasok ng 4th quarter. Derek at Reggie, umatake na kayo sa basket. Mahina ang ilalim nila. Kumuha kayo ng foul sa kanila. Bulalas naman ni Coach Torres sa kanyang 2 players. Tank, huwag mong hahayaang matalo ka nila sa rebounding. Jimwell, magpahinga ka muna. Ipapasok ko muna si Benz. Sige po coach, sagot naman ni Lazaro. Nakikita naman ang paghahanda ni Ben Santos. Isa itong magaling na defender ng Falcons. May height itong 6'3" at kilala ito sa team bilang magulang maglaro. Okay lang itong ma-foul basta masira nito ang diskarte ng kalaban. Si Derek naman nga ang magiging point guard nila dahil ang main focus lang ng ipapasok nilang player ay ang depensa. Reggie, Tank, tulungan ninyo si Derek sa pag-score. Yes coach, bulalas nga ng 2 at dito na nga pumasok ang mga players para sa pagpapatuloy ng laban. Napatingin naman si Coach Isaiah sa bagong pasok na player ng Palawan. Santos, bihira itong paglaruin kaya wala akong ideya sa gagawin nito. Sa kalapan ng possession at si Ricky nga ay agad na binantayan ni Soko. Maririnig nga rin ang cheer para sa Falcons na ang mga oras na iyon. Defense! 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 Seryoso namang pinagmamasta ni Derek si Mendez habang kanyang binabantayan. Nakikita niyang hindi man lang ito kinakabahan sa gaya niya. Mas matangkad siya rito pero parang okay lang ito rito. Dito nga ay binigla niya ng sundot ng bola at mabilis na umatras kung sakali mang magmintis ang kanyang gagawin.
Naiiwas nga ni Mendez ang bola at agad itong kumaliwa sa kanya. Agad din naman siyang nakahabol dito at sa pagdating nito sa kanilang side ay dito na nga makikita ang mahigpit na depensa ng Falcons para sa Blue Phoenix. Umatras nga si Ricky at kitang kita niya sa mga mata ni Derek na hindi siya nito papalusutin. Dito na nga tumakbo si Marlon para magbigay ng screen. Agad itong ginamit ni Ricky kaso naabutan pa rin siya ni Derek at sa paghinto niya ay bigla naman niyang ibinato ang bola papunta sa ilalim ng basket. Naroon nga si Ibanez na agad na tumalon palapit sa basket. Isa ring problema ko kay Mendez ay ang kanyang passing skill. Sabi naman ni Derek sa sarili at paglingon niya sa may basket ay makikita nga si Ibanez na napaseryoso nang si Aguilar ay sumabay sa kanya. Anong ginagawa ng isang ito rito? Bulalas nga ni Ibanez sa isip at bigla niyang ibinali ang kanyang hawak sa bola. Hindi raw niya kayang itira ito kaya isang reverse layup daw ang kanyang gagawin. Binitawan niya ang bola kaso natapik pa rin ito ni Aguilar na may pagngisi pa sa kanya nang ito ay lumapag. Huli ko pa rin iyan. Tumapo ng bola palabas ng court at makikita ngang sinubukan pa ito ni Mendez na kuhanin kaso hindi ito naabutan ng kanyang kamay. Sayang, sabi na nga lang niya. Si Derek naman ay napaseryoso ng tingin dito dahil paano raw na naroon na kaagad ito. Sa kalapan pa rin nga ang possession kaso papaubos na ang oras nila ng mga sandaling iyon. 5 segundo na nga lang ang kanilang shot clock at dito na nga mabilis na nag-execute ng play si Mendez nang makuha niya ang bola. Si Maki ay binigyan ni Ibanez ng screen at sa paglitaw nito ay agad itong pinasahan ni Ricky dahil ayaw siyang palusutin ni Soko. Pagkasambot ni Maki ay agad nga niyang pinakawala ng bola dahil ang shot clock nila ay mauubos na. Umarko nga ang bola kaso nagmintis iyon. Reset ang shot clock nila kung makukuha nila ang rebound. Kaso ang mga kamay ni Tank ang nakakuha noon na ikina-cheer ng mga manonood. Agad din nga niyang ibinato ang bola papunta sa kanilang side nang makitang naroon na si Derek. Gumuhit ang bola sa court at sa pagsambot ni Soko sa bola ay siya namang paglampas sa kanya ni Mendez. Dito nga ay makikitang nagdilim ang paningin ni Derek. Pinatalbog niya ang bola at biglang huminto na naging dahilan upang si Mendez ay mapadiretso. Napangiti ng marahan si Soko nang makita ang nagulat na mukha ng kalaban. Kaso agad din itong ngumiti at humabol sa kanya. Sa pagtingin niya rito ay may bigla na lang siyang naalala. Ang paglalarong ganito ni Mendez nagpaalala bigla kay Derek kung paano niya nagustuhan noon ang basketball. Masyado ba akong nag-focus sa kung paano ako makakarating sa itaas? Tanong nga ni Derek sa sarili at sa paglapit ni Mendez ay bigla siyang umiwas dito. Isang sidestep ang kanyang ginawa at nagawa nga niyang maiwanan ng kanyang defender sa mas malupit na paraan. Isang ankle breaker crossover. Nawala ng balanse si Mendez nang subukan niyang sumabay. Ito nga rin ang nagpakawala ng malakas na cheer para kay Soko. Masyado ba akong nagmamadali? Tanong pa nga ni Soko sa sarili at ngayon nga ay makikitang nasa ere na siya para idakdak ang bola. Nayanig na nga ang board nang bumitin siya sa ring at ang buong venue ay dumagundong dahil sa highlight play na iyon ni Soko laban kay Mendez. Maging ang mga kakampi nga ni Derek ay napangiti ng hindi inaasahan sa ginawang iyon ng kanilang ace player. Isa itong magandang highlight na nagbigay ng kabog at hype sa lahat ng mga taga-Palawan ng sandaling iyon. Paglingon nga niya sa tumayong si Mendez ay napaseryoso siya nang maglakad na ito para sa possession nila. Sa paglampas nga nito sa kanya para sa bola ay dito na nga nagsalita si Derek. The way you play really reminds me of my childhood friend. Wala nang nakita si Derek na kagaya ni RJ, kaya hindi na rin siya basta nagkaroon ng kaibigan sa basketball. Kahit pa nga kaibigan ang turing sa kanya ni na Reggie ay hindi naman ganito ang balik niya sa mga ito. Para sa kanya ay normal teammates niya lang ito. Kaso napaseryoso si Ricky nang marinig iyon. Wala akong pakialam. Ang gusto ko ay ipakita mo sa akin ang lakas ng isang Derek Soko. Nagdilim ang paningin ni Soko nang marinig iyon mula rito. Are you crazy? Nakita mo ba ang nangyari sa pagpigil mo sa akin kanina? You laid on the court and many people saw it. Gusto mo bang mas mapahiya sa marami? Then do it. Sagot ni Ricky at muli na namang nabigla si Derek sa sagot na ito ni Mendez.
Nanginig ang labi niya at napatawa ng hindi inaasahan. Kakaiba ka talaga, Mendez. You're one of a kind. Wika nga ni Derek, at sa pagbalik ng possession sa Kalapan ay napaseryoso si Maki nang maagawan ni Soko ng bola si Mendez. Maging si Coach Isaiah ay nabigla sa bilis noon. Ngayon nga ay makikitang si Derek ay kumaripas ang takbo habang pinapatalbog ang bola. Ang mga manonood ay napakuyom dahil hinabol pa rin ito ni Mendez. Bumigla ng hinto si Derek at nang lumampas si Mendez ay dito na nga siya agad na umatras sa 3-point line. Nakagawa siya ng magandang espasyo at sa pagtalon niya ay dito na rin niya pinakawalan ang bolang humalit sa basket. Mr. Speed, ang bilis niya. Kanina lang ay nahuhuli ko pa siya pero ngayon ay hindi na at parang ganadong-ganado na siyang maglaro. Sabi nga ni Mendez sa sarili na marahang huminga ng malalim. May ginawa na naman ng isang ito kaya naging ganito maglaro si Derek. Sabi naman ni Maki na napailing na lang ng pagmasdan si Ricky. Nadedelikado na silang matalo pero parang masaya pa ito sa nangyayari. Ano, kaya mo pa ba, Mendez? Tanong pa nga ni Derek kay Ricky na biglang ngumiti sa kanya. Kaya pa, sir. Wala sa bokabularyo ko ang pagsuko. Salamat, sir. Mukhang mas mag-e-enjoy ako sa laro nating ito. Dagdag pa nga ni Mendez at muli na namang napaseryoso si Derek sa narinig niya. Game na. Bulalas pa nga ni Mendez at nang nasa kanya na ang bola ay agad siyang hinarangan ni Soko. Muli na naman siyang inagawan nito ng bola kaso sa pagkakataong ito ay napangiti na lalo si Ricky nang umangat sa ere ang kanyang pinapatalbog. Nilampasan niya si Derek at nabiglaan lahat dahil sa crossover na iyon. Napatuon ang mga kamay ni Soko sa sahig ng court at makikita naman sa likuran nito si Mendez na nasa ere na upang magpakawala ng tres. Naisahan niya ako. Pinataas niya ang bola. Sambit na nga lang ni Soko na napatingin sa bolang humalit sa basket nang pumasok ito ng walang kasabit-sabit. 74-72 ang naging score matapos iyon at dito na nga naganap ang ilang possession na labanan ni Soko at Mendez na nagpaingay lalo sa venue. Tabla nga sa 78 ang score sa natitirang 10 segundo ng third quarter. Nasa kalaban ng possession at sa huling segundo ng laro ay napaseryoso na lang si Soko nang biglang ipasa ni Mendez ang bola. Akala niya ay ito ang titira ng huling basket kaso nagkamali siya dahil inutakan siya ni Mendez sa play na iyon. 80-78 ang score nang maipasok ni Maki Romero ang buzzer beater layup niya. Si Derek nga ay napatingin ng masama kay Ricky dahil sa nangyari. Madaya ka, Mendez, ha? You should make the last shot to test if you can beat me. Bulalas si Derek. Nakakalimutan mo yata, Sir Derek. This was a team game. Ang mga salitang iyon ni Mendez ang nagpatameme kay Derek Soko nang hindi inaasahan. Tila ba may naisabihin si Mendez sa bagay na iyon at nang marinig iyon ni Maki ay agad niyang hinabol si Ricky. Itigil mo kaya ang bibig mo sa game kung ano-ano sinasabi mo kay Soko. Bulalas ni Maki na inipit ang ulo ni Ricky sa kanyang kilikili. Wala naman ako kuyang sinasabi. Anong wala? Kapag natalo tayo rito kasalanan mo. Hindi tayo kuya matatalo. Napailing na nga lang si Coach Isaiah nang makita si Ricky na bumalik sa bench nila. May ideya rin siya sa nangyayari at wala na siyang magagawa dahil ito na ang ugali ng batang ito.